إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo nahingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking gawa. At tunay nga na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang iligaw o sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpapala, pagpupugay at kapayapaan at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunnah hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Binanggit ni Allah ang mga ayatan ng Quran patungkol sa pagpapaalala ng pagkakaroon ng takwa sa Kanya. Sabi sa Quran, o mga sumasampalataya, matakot kayo anya kay Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, ng tunay at karapat-dapat na takot na para lamang sa Kanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag niyong hahayaan na kayo ay darat na ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga tunay na mga Muslim. At sa isang aya sinabi ni Allah, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum, o sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, na siyang nilikha kayo mula sa isang tao, wa khalaqa minha zawjaha, pagkatapos ay nilikha niya ang kanyang asawa, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, at pagkatapos nito ay ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala o nilikha niya ang maraming kalalakihan at kababaihan. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, at matakot kayo kay Allah na siyang magtatanong sa inyo kung paano nyo ginugol ang inyong buhay dito sa dunya, wal arham, at huwag daw natin anya puputulin ang ating mabuting ugnayan sa ating pamilya at kamag-anakan. Inna Allaha kana alaykum raqiban, at tunay nga na si Allah ay palagian sa atin ay nakamasid.
At sa huling aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. O mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng matuwid. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Sapagkat sa pamamagitan nito ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan at pag-iinamin niya ang ating mga gawa. Bandang huli, sinabi ni Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. At sino man daw anya ang susunod kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, ay magkakaroon siya ng dakilang tagumpay. Tagumpay dito sa dunya at tagumpay sa akhirah. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay binilang niya, hinirang niya upang tayo ay magsagawa ng mga ibada sa araw ng Jum'ah. Bahagi ng sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o kasaysayan ng Islam ay ang tinatawag na Am al-Huzn. Am Huzn. Ito ay ang mga taon o ang taon ng pighati o taon ng kalungkutan sa panahon ng mga mananampalataya at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito sa taong ito naganap ang pagkamatay ng pinakamahal na asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na si Khadija radhiyallahu anha. At pagkatapos ng ilang linggo ay pumanaw din ang tiyuhin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Talib. Ang dalawang ito, si Khadija, ang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang siyang pangunahing nagbibigay ng suporta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madiyan sa pamamagitan ng pananalapi at sa pamamagitan ng moral support. Ang kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu anha ay pumanaw sa taong ito. Kaya kung titignan natin kung gaano na lang ito kabigat kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nag-iisang tumutulong sa kanyang asawa pagdating sa kanyang da'wa, si Khadija ay pumanaw. At pagkatapos nito, ang nag-iisang tao rin na leader ng mga Quraysh na nagsusuporta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ba hindi siya Muslim, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamangkin na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siyang natitirang nagbibigay ng suporta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pumanaw din ito. Pumanaw ang mahal na asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang tiyuhin ay pumanaw. Kaya't ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na Am Huzn, sa pinakamapighati at malungkot na mga panahon sa kanyang buhay, ay nagdesisyon siya na pumunta sa Taif. Ang Taif, ito ay mga 1 o 2 araw na paglalakad kung ikaw ay manggagaling sa Makkah ng panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagniyat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na pumunta sa lugar na ito upang isagawa ang da'wa, at pangalawa ay idulog niya ang proteksyon ng pagmamalabis o humingi siya ng proteksyon dahil sa pagmamalabis na ginagawa sa kanya sa Makkah. Kung makikita natin, patay na si Abu Talib, ang tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na rin si Khadija radhiyallahu anha. Nagpunta ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Taif. At dito siya nagda'wa sa mga leaders o mga pinuno ng Taif. At subhanallah, sa kasamaang palad, sa kabila ng maraming kalungkutan na dinadanas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay hindi siya tinanggap ng mga leader dito. Pinagsalitaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng pinakamasasakit na salita. Ang sabi pa ng isang leader, O Muhammad, wala na bang iba pang ipadadala ang Diyos maliban sa iyo? Ininsulto ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang sabi pa ng isa, kung ikaw ang sugo ng Diyos, mas mabuti pang pupunitin na lang namin ang tela ng Kaaba. Ganito ininsulto ang Rasul sallallahu alaihi wasallam.
At ang isang pang-iinsulto pa sa kanya na nabanggit sa sira, sinabi, Muhammad, kahit na pa ikaw ay propeta, hindi ka namin paniniwalaan. Kung ikaw ay propeta, wala akong karapatang kausapin ka. At kung hindi ka naman propeta, ay wala ka namang karapatang kausapin ako. Yan ang sabi ng mga leader ng Taif. Sa panahon na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nasa kalagitnaan ng pighati at dinadala niya pa rin ang da'wa ng Islam, kapalit nito ay tinakwil siya ng mga leader ng Taif. Ngunit hindi ito pumigil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagpatuloy nagda'wa sa Taif. At according sa mga sahih na mga narrations, ay may mga ilang mga dawa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ilan-ilan na mga yumayakap sa pananampalatayang Islam sa Taif. At ito ay ang siyang ikinagalit ng mga leader ng Taif. At dahil dito ay inipon ng mga leader ng Taif ang kanilang mga kabataan at ang ilang mga tambay kung titignan natin sa ating modernong terminology. Mga tambay at lahat ng mga taong walang ginagawa at inutusan ng mga leaders na ito na habulin niyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagbabatuhin niyo. Wa iyadan billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-ipon-ipon ng mga tao na to at wala siyang ibang ginagawa maliban sa ipakilala ang pananampalatayang Islam sa kalagitnaan na siya ay nasa matinding pighati at hinabol siya ng mga tao, mga bata. Yung iba, yung mga tambay sa kalye at pinagbabato ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kasama niya si Zaid bin Haritha. Pinagbabato at hinabol ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang sabi sa hadith, fadamu qadamay hatta saladamu ala na'lay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako'y kanilang sinugatan o ako ay nasugatan sa pamamagitan ng dami ng pagbato nila at umagos ang aking dugo hanggang sa mabasa ng dugo ang aking mga tsinelas. Yan ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isa pang hadith na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha nang tinanong niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, saan ka pa nahirapan maliban sa Gazwatul Badr? Gazwatul Badr, isa itong digmaan na muntik na mamatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas meron pa akong ikinalungkot na panahon maliban pa sa Gazwatul Badr. Ano ito? Ito ang naganap na Akabat o yung pagbato sa kanya sa Taif. Sa Gazwatul Badr, walang problema, sabi ng mga ulama, sapagkat ito'y sa gitna ng digmaan. Kung masaktan ka man, natural, kasi nakikipagdigma ka. Pero ang nangyari sa Taif, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagdadawa. At hindi rin makalaban ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at si Zaid bin Harith sapagkat ang inutusan ng mga leader ng Quraysh ay mga bata. Mga bata at ang mga tao doon na hindi naman mga mandirigma at nagkuha sila ng mga bato at pinagbabato nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya tunay nga na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng masidhing pagkalungkot sa mga oras na ito. At nang siya'y tumakbo, nagpakalayo na, ay napatigil siya sa isang puno at doon siya nagpahinga at dito nagdua ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito nilabas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kilalang dua na kanyang ginamit. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, sa iyo ako humihingi ng tulong o sa iyo ako nagsusumbong, ashku. Sa iyo ako nagrereklamo, da'fa quwwati, dahil sa kahinaan ng aking sarili, wa qillata hilati, wa hawani 'alan nas, kakulangan ng aking kakayanan at aking pagpapahiya sa akin ng mga tao. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito'y nagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Arhamar Rahimin, o ang pinakamaawain sa lahat ng maawain, Anta Rabbul Mustad'ifin, ikaw ang Panginoon ng mga taong naaapi. Wa Anta Rabbi, at ikaw ay ang aking Panginoon. In lam yakum bika alayhi ghadbun, fala ubali. Ito ang maganda sa dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, in lam yakum
bika ala ghadbun alay fala ubali. O sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, in lam yakum bika alay ghadban, kung ang resulta ng itong nangyari sa akin ay hindi dahil sa galit mo sa akin, kundi ito'y pagsubok lamang sa akin at hindi ito resulta ng galit mo sa akin, ya Allah, fala ubali. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala itong epekto sa akin. O sa pagta-translate natin ang diretso ng fala ubali, wala akong pakialam. Kumbaga, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya'y nagdua, ya Allah, Allahumma, sa iyo akong nasusumbong, sa iyo ako humihingi ng tulong, sa iyo ako umaangal sa ginawa sa akin ng mga taong ito. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam duguan at siya'y nagdadawa at humingi siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung ito ay nangyari sa akin dahil sa pagsubok at hindi ka naman galit sa akin, ya Allah, fala ubali. Wala itong kwenta sa akin. Dito natin makikita ang ugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. At hindi ipinadala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang na awa para sa mga tao. At pagkatapos nito, nagpahinga ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sa pagpapahinga niya na ito, ay nagkaroon pa ng isang da'wa. Sapagkat doon sa lugar na kung siya'y nagpahinga, ito ay pagmamay-ari ng kanyang malayong kamag-anak na Quraysh. Mga nasa lahi ni Shaybani. At nakita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng dalawang Quraysh na musyrikin at nag-activate yung kanilang pagiging Quraysh. Kahit na pa hindi sila Muslim, sila yung mga musyrikin, parang nakaramdam sila sapagkat ito'y kanilang katribo. Kaya inutusan ng mga Quraysh na ito ang kanilang alipin na si Addas, isang Kristiyano na dalaan ng ubas at tubig ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inutusan. At ito si Addas, dinalaan ang ubas at tubig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang kakainin na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ubas ay nagbigkas siya ng bismillah. Da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kilos pa lang at narinig ito ng alipin ni Addas. Nung pagkain niya ng ubas, sabi niya, ano yung binigkas mo? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bismillah sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, anong klase yan? Sabi niya, ito'y inutos sa akin ng Panginoon. Sabi niya, taga saan ka? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang aliping ito ay taga Iraq sa panahon ngayon, yung Ninive, lugar. At nung narinig ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang lugar niya, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nandyan o dyan galing ang aking kapatid na si Yunus ibn Matta alayhis salam. At nagulat ang Kristiyanong ito. Sabi niya, paano mong nakilala ang tao na yan? At hindi naman yan kilala sa lugar na ito at wala naman akong pinagsabihan yan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Yunus ibn Matta ay kapatid ko sa pagiging sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y sugo ni Allah, si Yunus, at ako naman ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, ay yinakap siya ng alipin nito at halos halikan ng kanyang paa sa paggalang sa kanya habang ang amo nitong mga Quraysh ay nanunood sa malayo. Sabi nila, inutusan lang natin magbigay ng tubig at ubas ang ating alipin. Bakit nandun? Anong ginagawa niya? At tinawag nila at sinabi ng alipin na ito na ako'y sumasampalataya sa aral ng taon to sapagkat meron siyang mga kaalaman na hindi malalaman maliban na lamang kung ito ay tunay na sugo ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng pighati, sa kabila ng pasakit, patuloy pa rin ang da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ito ang dapat taglayin ng ating mga duat at ng ating mga ustad at lahat ng mga ating mga alim na naggagabay sa atin sa pananampalatayang Islam. Idua natin na naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong uri sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ating ehemplo. Bigyan tayo ng wisdom, sabar
na tulad ng binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in fi umurid dunya wad din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunna hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sa panahon ng pahihinga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos na siya ay saktan ng mga taga-Taif at siya ay nagdua ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay dumating sa kanya ang isang anghel. Sabi sa hadith, "Fa'atani malakul jibal faqal," at dumating sa akin ang anghel ng mga bundok at sinabi, "Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak fa in syi'ta an atbaka alaihim akshabaini." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, nang bumaba ang anghel, sabi, "Ya Muhammad, tunay na narinig niya Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang mga pinagsasasabi ng mga tao sa iyo. At ako'y pinadala niya," sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith, na fa in syi'ta, "Ya Muhammad, kung gusto mo ngayon," ay ang Taif ay napapagitnaan ng dalawang malaking bundok. Kung napupuntahan natin ang Taif sa Saudi Arabia, ito'y nagpapagitnaan ng malaking bundok. At ang sabi ng Malakul Jibal, "Ya Muhammad, kung nais mo ngayon na itumba ko ang dalawang bundok na to sa kanila, ay gagawin ko. Pinadala ko ni Allah, in syi'ta, kung anong gusto mo." Sabi ng anghel. At sumagot ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bal arju an yukhrijallahu min asalibihim may ya'budullaha wahda la yushriku bihi syai'an." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi niya, hindi. Bagkus arju, ako'y humaasa na maglalabas si Allah subhanahu wa ta'ala min asalibihim, mula sa kanilang mga lahi, man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Nasasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi magtatambal sa Kanya. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maakul lang, sabi ng mga ulama. Kung pumayag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siyang kasalanan. Kung sinabi ng Rasul, sige, tabunan mo ang mga tao na yan, sapagkat sila lapastangan sa mensahe ng Islam. Sila lapastangan nila ang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maakul lang, marapat lang na pumayag siya. Pero ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la. Kaya nga sabi ng mga ulama na nagpapaliwanag ng tafsir, ang tunay na mu'jiza dito, ang milagro dito ay hindi ang pagbaba ng anghel, bagkus ang response o tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng kanyang maraming pinagdaanan, mula sa pag-alipusta, disrespect, insulto, hanggang sa sinaktan siya nang wala siyang kalaban-laban, duguan, at dadating sa kanya ang anghel at sasabihin na, "Ya Muhammad, gusto mo bang tabunan natin ang bundok yan?" At sinabi niya, "Bala, wag. Sapagkat ako'y umaasa, nagdudua kay Allah na ang lugar na ito ay magkakaroon ng mga sasamba kay Allah." At ngayon, yun nga ang nangyari. Kung makakapunta tayo sa Saudi, mag-umrah o ano man ang gagawin natin, Hajj, kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magmikat, kung kayo mag-ihram, merong karnul manasil, pag galing ka ng Riyadh, yung pinaka-masjid ay yung pinaka-lugar na kung saan ay pinagbabato ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngayon ay masjid na. Ngayon ay isa ng masjid. At ang Taif ay sakop na ng Saudi Arabia na kung saan ay Baladut Tawhid.
Lahat ng mga tao ron ay mga Muslim na sumasamba kay Allah at hindi nagtatambal sa Kanya o sumasamba sa anumang Diyos-Diyusan. At sinabi sa Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. At sabi sa Quran, 2 beses inulit, katotohanan na sa bawat paghihirap, bawat kahirapan ay may kaginhawaan. At inulit pa ni Allah sa Lugatul Arabiya, sa Arabic, kapag inuulit nila ang mga salita, ito'y may kasamang pagdidiin, lalo na sa siga ng Quran. Pag sinabi na, fa innal ma'al usri yusra, inulit pa, inna ma'al usri yusra. Tunay na sa bawat paghihirap. Tandaan natin mga Muslim, sa lahat ng paghihirap na mararamdaman natin, ay kasunod nito ay pagkaluwag, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aya na ito, sabi ng mga mufassirin, ay walang tukoy na sitwasyon. Ito'y general. Pero kung titignan natin sa napakaraming tafsir, lahat ng karanasan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nangyari sa Taif, ito laging aya na ito na sinasabi. Fa inna ma'al usri yusra. Paano nangyari yon? Sapagkat pagkatapos ng kahirapang ito, lungkot sa pagkamatay ng asawa, pagkamatay ni Abu Talib, nangyari sa Taif, dito magaganap yung tinatawag na Al-Isra wal-Mi'raj. Marami sa atin alam ang istorya ng Isra wal-Mi'raj. Pero paano naganap ito? Dito nagsimula yan sa Amul Huzun, na kung saan dumaan muna ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming pighati at kalungkutan, at sa bandang huli nung sinabi na inna ma'al usri yusra. Yung yusra dito, ito yung bibigay na pala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang karangalan na makapunta at makausap si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin sa panahong ito na umakyat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj. Naglakbay siya mula sa Makkah papunta sa Masjidul Aqsa at nag-imam siya sa lahat ng mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mula sa Masjidul Aqsa, pumunta siya sa kalangitan. Dinaanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang 7 kalangitan at nakatagpo niya at nakausap niya ang lahat ng mga kinikilalang mga sugo, mga ulul azm. Si Isa alayhi salam, si Musa alayhi salam, si Nuh, si Adam alayhi salam. Sa panahong ito, nakaharap siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ginanti sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Pagkatapos ng lahat ng kahirapan, ay ginantihan siya ni Allah ng pinakamalaki na karangalan. Ang mangyari itong Isra wa Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj. At ang pinakamahalaga dito ay ang pag-abot niya sa Sidratul Muntaha, nasa pinakadulo ng kalangitan, na ang pagkatapos nitong lugar na to, Sidratul Muntaha, ang sunod nito ay arsh na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit si Jibril alayhi salam na naghatid sa kanya rito, sinabi, ya Muhammad, hindi na ako pwede dyan. Ikaw na lang ang papasok dyan dahil hindi na kami pinahihintulutan dyan. Sapagkat sa susunod na layer nun, ay nando na ang arsh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang karangalan na binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng mga kalungkutang ito. Gayunpaman, inaalala natin ang mga panahong ito. Inaalala natin sa kasaysayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ito. Ngunit gayunpaman ay hindi tayo maaring magtukoy ng mga pagsamba o mga ritual sa mga araw na ito. At magkakaroon ng mga bidaang gawain dahil sa pag-alala ng Al-Isra wal Mi'raj. Mabuti na alalahanin natin to para makakuha tayo ng aral, maisabuhay natin at malaman natin kung paano ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagda'wa. Pero ang magtaadim, magparangal ng mga araw, magtaadim ng mga ritual, maglagay ng mga ritual, at ilang mga tukoy na mga pagsamba o okasyon o pagdiriwang na wala sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat natin iwasan ito mga magulang at mga kapatid. Alalahanin natin ngayon ito, ang dawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang parangal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero wag tayong gagawa o lalakpas sa itinuro ng sunna sa atin.
sapagkat dito natin mas mapapakita kay Propeta Muhammad o kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idua natin na nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bibigyan ng kabutihan pagkatapos ng mga pagsubok. Lahat tayo, walang ni isa dito na hindi sinusubok. Lahat tayo may mga pinagdadaan ng mga mabibigat. Marami pa sa atin ay pinipilit maging mabuting Muslim, magpakabuting Muslim sa kabila ng napakaraming pagsubok. Tandaan natin, fa inna ma'al usri yusra. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok na ito, tunay nga na darating ang kabutihan sa atin. Kung hindi man dito sa dunya, tunay nga na tayo gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salatu was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة